Walang picture si Miss Maya. Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay maisasama sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ay magkakasama tayo ngayong hapon sa isang napakagandang talakayan tungkol sa isa sa mga mahahalagang mga issue na nakabalot sa ating sektor ng mga kababaihan at sektor ng mga nakatatanda. So magandang hapon po. Ngayon ay ang ating talakayan ay muli dinadala sa atin ng Coalition of Services of the Elderly o COSE sa pakikipagtulungan ng Miserior. Ito po ay isang organisasyong international na tumutulong sa mga samahan kung paano madadala ang tinatawag nating kaunlaran sa ating mga pamayanan. So, magandang hapon po. Kasama natin ngayong hapon ang dalawa sa ating mga magigiting na mga kababaihan who are actively working para po sa ikagaganda at ikuti ng kalagayan ng mga nakatatanda. Ito po ngayon ay nakatatandang kababaihan. So, ang atin pong episode ngayon ay episode 21 at ito ay magpo-focus tungkol sa 18-day campaign to end violence against women. At kasama po natin ngayon ang dalawa nating mga panauhin, si Miss Joanne Santo. Siya po ay MSWDO Dulag Vauci Office. Yan. Mamaya po ay pagkakataon to introduce yourselves much more in depth. Ganon din po si Miss Maya Montenegro. Maya Montenegro. Madalas namin ito makasama sa mga pagkilos. Miss Maya, magandang hapon. Magandang hapon po, Nanay Salve. Okay, so at saka sa ating tagapakinig at tagapakinood. Yes, thank you very much. Sana po dalawa kami ngayon na mag-moderate ng ating talakayan, pero unfortunately nasa Thailand po si Ka Floro. So sana we're hoping sana mamaya he will find time para to join us. So anyway, ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa 18-day campaign for the end or ending of the violence against women. So bibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga bisita na magpakilala kanilang sarili much more in depth para mas maganda ang ating talakayan. Miss Joanne? Yes po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Joanne Santo, isa pong nagtatrabaho as Vauci officer dito po sa LGU Dulag. Since 2014 po, ako na po yung na-assign mag-handle sa Vauci cases po dito. Kasama po yung social worker po namin.
Okay, thank you very much. Yes, ma'am. Medyo, sige, Sige medyo po, ano tagan niyo. po, kasi medyo hindi ako mabilis magtagalog. That's all right. Ako po ay hindi rin Tagala. Ako ay Bicolana. Okay po. Thank you. Okay, thank you very much, Miss Santo. Tawagin din po natin si Miss Maya Montenegro. Siya po ay siyang representative. I think you're president, Miss Maya. Ikaw na nga pakilala sa iyong sarili. Hello po sa inyong lahat. Good afternoon po, Nanay Salve, at saka sa ating taga-panood at saka taga-pakinig. Ako po si Maya Montenegro, mas kilala po na Maya. Nalilito po si Nanay Salve kasi ako po yung pinakauna-una, kumbaga, taga-simuno ng pag-organisa ng mga kasambahay. Pero hindi po ako naging presidente at ayaw ko po maging presidente, kaya former Secretary General po ako ng United dahil po nagkaroon po kami ng Congress ngayong taon na to. Ako po ay kasalukuyang coordinator po ng United at saka sa iba pang gampanin ng organisasyon po. Yun lang po, magandang hapon po. So anyway, kahit na po hindi siya ang presidente, I can assure you na masyado siyang well-versed sa mga issues, sa mga concerns ng mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga naninilbihan sa ating mga tahanan. So, dadako na po tayo sa ating pag-uusap. Siguro ang una po nating gawin ay medyo ipakilala natin yung organisasyon o yung samahan natin, ano ang ginagawa nito at ano ang kumbaga ay significance ng kampanyang ito, yung kampanya natin, yung 18-day campaign para sa end of violence against women doon sa ating mga samahan. We'll start with Ms. Joanne. Yes po. Dito po sa Dulag, nagkakandak po kami nung awareness campaign within the community po. Ini-invite po namin lahat ng kababaihan dito. Then, nagkakaroon po kami ng sharing about RA 9262 sa anti-Bawsi law. Kailan po ito inumpisahan, ma'am? And then, ano mga nakaplano ninyong mga gagawin besides yung parang orientation o seminar? Nag-start po to noong 2015. Kasi nag-start po yon dun sa after ng Typhoon Haiyan, nag-training po ako. Tapos sa iba't ibang NGOs, sila po yung nag-sponsor ng training sa Anti-Bawsi Law, NGBB. Tapos po, yun, after ng training namin, inaugment na po kami sa LGU para magkaroon po ng awareness campaign dun to end Bawsi. Okay, thank you very much, Ms. Joanne. Ms. Maya, pwede ipakilala mo yung organisasyon mo sa atin at saka yung connection, yung implikasyon sa inyong grupo ng kampanyang ganito. Okay po. Ang United Domestic Workers po of the Philippines ay isa pong samahan ng mga kasambahay sa buong Pilipinas na naglalayo na magkaroon ng disenteng hanap buhay ang mga kasambahay sa buong bansa, at saka hindi lang po naglilimita ang aming vision sa mga kasambahay na nagtatrabaho sa loob ng Pilipinas, kundi pati na din po ang ating pong mga migrant workers ay tinutulungan din po natin na makamit po nila kung ano man po yung dapat sa kanila. So, United po ay nag-start siya noong 2011, yung kasagsagan po ng campaign ng Convention 189. Parang accidentally lang po na naisalbi na na-encounter ko po ang isang labor organization, ang Labor Education and Research Network, kasi nangangailangan po sila ng
reliever sa kanilang daycare teacher ng time na yon. So, in short po, ay yun po yung pinakaano ko, pero hindi po talaga organizing or pag-oorganisa ng mga kasambahay ang aking trabaho, kundi ay dahil sa ako ay kasambahay nung time na yun na na-deploy ako bilang reliever ng LEARN doon sa isang komunidad sa Bagong Silangan, sa isang daycare center na kanilang tinutulungan. At the same time po, dahil kasambahay ako na umuwi pa rin sa aking employer, ay nagkusap po akong mag-organisa. Kumbaga po, nahiya mo ako sabihin, pero tinatawag po nila akong founder ng United. So, doon po kami nag-start. Tapos, ang pinaka-mission po namin ay makapagtalaga po talaga ng mga batas na mag-protect po ng mga kasambahay. Kaya nagkaroon po kami sa aming mga activities, ng mga lobbying, yung pag-accredit, pag-register ng mga kasambahay, para din po hindi lang para sunod dun sa batas na registration, kung hindi po para po makilahok ang ating mga chapter sa bawat barangay, sa city level, sa national level, ng kanilang mga hinaing. Halimbawa po sa katapos lang po na with hearing, ay mga ganyan, ay doon po namin talaga nagagamit po yung ang aming pakikilahok na makikipaglabi para po sa mga magiging panibagong hindi man batas, pwedeng policy, pagtaas ng sahod at iba pa. So may kinalaman naman po itong ending vow na ati pong topic ngayon, ay malaki po yun talagang impact po sa amin, no? Impact ba ang tamang termino doon? Kasi po, hindi po talaga siya natigil kahit po mayroon tayong campaign na ending vow. Pero kami po sa United, kasama po ang aming federasyon, ang sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, ay hindi po natigil lamang sa um, 18 days campaign para po wakasan ang karahasan ng kababaihan. Kasi po araw-araw na nasa loob na tahanan o nasa labas man ng tahanan ang ating mga kasambay at iba pang mga manggagawang kababaihan, ay prone po sila sa karahasan. So marami pa pong iba, Nanay Salve, pero siguro po mamaya ko na po ma-share sa inyo. Maraming salamat po. Yeah, thank you very much, Miss Maya. Para po sa kaalaman ng karamihan sa ating mga taga-subaybay ngayon o nanonood sa ating talakayan, si Miss Maya po has been very active, hindi lamang po sa pagpo-promote ng kalagayan ng mga kasambahay, kundi hindi po siya nakafocus lang doon. Kasali po siya sa mga naunang na-involve dito sa yung action para sa pensyon, yung AKAP. Ito po ay isang advocacy group ng iba't ibang mga samahan ng mga nakatatanda, ng mga kababaihan, ng mga estudyante, mga kabataan. Ano po ito? Multi uh, age yung ano dito involvement. Tungkol po sa pagsusulong naman ng kagalingan ng mga nakatatanda. In fact, nakafocus ito sa tinatawag nating pension program. Ngayon po ay universalizing the social pension para sa mga nakatatanda. So, malawak po ang karanasan ni Miss Maya tungkol sa mga pag-advocate para sa mga iba't ibang uh, mga pulisiya na makakapagbigay ng kagalingan sa iba't ibang mga sektor. So, gusto ko lang pong itanong sa inyo, uh, ano pa ang ibang mga activities na kaalinsabay ng campaign na ito? Kanina na itanong ko kay Ma'am Joanne. Miss Maya, meron kayong mga activities ngayon, mga mobilizations, whatever? Pwede ikwento ninyo sa amin? Medyo naano yata sa yung ni Miss Maya. Sige, ano natin habang hinihintay natin si Miss Maya, let's go back to Ma'am Joanne. Sa inyo pong sa dulag,
meron ho ba kayong datos doon tungkol sa mga kababaihan na nag-undergo ng violence o nakaka-experience ng violence? Ah, naka-mute kayo, Ma'am Joan. Naka-mute. Hello? Oh, yes, okay. You're now audible. So dito po sa Dulag, may mga actual cases po kami na nakalagay sa logbook. Then kung may naghihingi man po sa amin ng mga data, yung binibigay po namin is consolidated report na based on actual cases po dito sa Dulag. Tapos kung may mga victim survivor po kami, is binibigyan ng financial assistance kung kinakailangan po. Tapos psychosocials. Madami po ba ang nagiging biktima ng karahasan dyan sa Dulag? Meron po, mula nung nagsimula po ako, yung isang taon ko po, nung nag-start ako is 2014, meron po akong 67. Wow. Iba-iba pong cases po yon. And then, nung pagkasunod na year, nung 2015, medyo nag-decrease po ng kaunti dahil po dun sa ginawa naming awareness campaign to end vow po. Thank you very much, Miss Joan. Mga kasama, nandito ngayon, naka-join sa atin, si Ka Floro. Iniwanan niya yung kanilang konferensya niya sa Thailand para lang makasama natin ngayon. And also, mamaya, I hope si Ma'am Choi will be joining us. Okay, Ka Floro. Yeah. Hi, good afternoon po. Pasensya na. Medyo nasa meeting tayo, no? Buti na lang at medyo nakapag-break ako. Magandang hapon po sa inyo, Sister Joanne at saka Sister Maya. And of course, kay Nanay Salve. Sige po, tuloy lang Nanay Salve at mamaya sasali na lang ako sa usapan. Yes, kanina habang hinihintay kang aso ay nakapagkwento na ng konti si Ma'am Joanne tungkol sa existence ng mga biktima ng mga karahasan sa Dulag, Leyte. And it seems na medyo malaki-laki din ang bilang ng mga kababaihan na nakakaranas ng ganitong attack o sa mga kababaihan. And then si Miss Maya also, naikwento niya yung gawain ng kanyang samahan. Hindi man siya ang presidente ng kanilang samahan, but she's been very actively involved hindi lamang sa mga issue ng mga young women, hindi lamang sa issue ng mga kasambahay, kundi kahit sa issue ng mga nakatatanda. She's been one of those who've been very actively promoting yung universal social pension natin. So, back to you. Baka may gusto kang itanong sa kanila. Yeah, of course, una ay gusto ko lang ipaalam na ang issue ng VAUSI ay matagal na nating pinaglalaban, no? Meron ng international convention ang International Labor Organization tungkol dyan at ang Pilipinas ay isa sa mga signatory ng convention na yan. So mahalagang singilin natin ang pamahalaan, lalong-lalo ng Department of Labor, dahil mahigit kalahati ng manggagawa sa Pilipinas ay kababaihan. At isa yan sa mga issue na tinutulak ng mga kasama natin sa labor movement. Actually, itong komperensyang inatinan ko ngayon ay pinag-uusapan din namin ang violence in the workplace, no? So, ang violence po ay maraming lugar na nangyayari yan, no? Pero pinakamatindi niyan ay sa lugar ng pinagtatrabahuhan ng mga kababaihan, no? And of course, hindi lang 'yun. Siyempre sa loob din ng tahanan ay nangyayari ang violence na 'yan. At of course, alam natin na
hindi yan kaagad nare-report ng mabuti dahil kapag ka sa pamilya nangyari yan ay merong konting stigma na iniiwasan yung mga tao, no? So mahalagang pinag-uusapan ito. And of course, sa hanay natin sa mga nakatatanda ay maraming violence na nangyayari na hindi nare-report, lalong-lalo yung mga pang-aabuso na ginagawa sa mga nakatatanda. So napakaganda ng topic natin ito at ituloy po natin ang pag-uusap. Yes, kanina ay nasimulan natin pag-usapan yung pagkakaroon ng mga ng mga insidente ng violence kahit sa mga probinsya. Uh, Pwede ba tingnan natin yung demographics? Yung anong edad usually nagkakaroon ng mga ganitong uh, violence? Is it only for younger, more beautiful and fresher na mga kabataang babae o kasali din ba dyan yung mga mas bata o mga mas matanda? Si Ma'am Joanne. Actually po, based dun sa actual cases na na-handle ko, start po nung 18 years old to 74. Wow. Yung edad po na meron po akong actual cases na VAUSI po. Pero tinatanong ko naman po yung victim kung willing po siya mag-file ng case. Pero yung sabi po niya is pwedeng i-case ko lang tapos papirmahin yung asawa niya na hindi na uulit. Pero meron naman po talagang hindi na nauulit pa po. Kasi hindi lang po kasi kami hanggang dun lang sa case con. Meron po kasi kaming home visitation po sa kanila. Lalo na sa mga victim survivor po. So sa ikinukwento mo ay nagmumukhang hindi outsider ang perpetrator? Yes. Opo. Within the family po. Yung lahat ng cases na nahahandle ko po sa office namin is sa loob ng bahay po nanggagaling yung perpetrator. Miss Maya, pwedeng anuhan mo din kami kung sa mga karanasan ng mga helpers ng mga kasambahay, are there also instances na nagkakaroon ng pang-aabusong ganito? O in what forms yung pang-aabuso? Is it only sexual? Iba pang paraan? Iba pang forma? Ayun po, Nanay Salve, no? Noong nag-start kami noong 2011 hanggang sa kasalukuyan. Noong 2011, mayroon po kami mga members na minor de edad. So, hindi na po ako lalayo dito na po sa may barangay sa bandang Cubao. So, yung nararanasan po ng tatlong kabataan na yun, na mga kasambahay, ay sexually abused po sila. Pero dahil nga po sa trauma, dahil po sa nararanasan po nila, maila po silang, kasi syempre po, hindi sila, ang tawag nito, hindi sila yung parang nagtitiwala kaagad. Pero kagaya ng sinabi ni Ma'am Jo na mga data, naghalo po ang mga numbers ng mga biktima dahil kahit nga po nanay na kasama namin na kasambahay, matagal-tagal na rin niyang nakinikimkim at saka bago-bago lang na nagsishare siya na siya pala ay abused nasa loob ng bahay. So siya ay na-rape at nagkaanak. So yun, iilan lang din po yun. Tapos bago-bago lang kasi kahapon lang din nag-end yung GST namin, seminar namin sa gender sensitivity training. So doon, mayroong mga nag-share na sila ay naaabuso at saka yung anak nila ay naaabuso. So, ito yung mga kasama natin nagsalita. Iilan pa kaya yung mga hindi natin naabot na ayaw magsalita dahil alam naman natin na yung lipunan ay nag-blame victim. Imbis na biktima, i-blame pa. So yun yung mahirap kasi walang pinipili na lugar,
walang pinipili na edad ang pang-aabuso ng mga para sa kababaihan. So, hindi lang po yun, sexual ano lang po yung mga napag-usapan natin. Maraming pang-aabuso na pang-economic, marami din pang-aabuso na pang-cultural. Halimbawa din po, sa amin, mababa ang paningin sa amin sa lipunan. Kahit na sabihin na nasa formal economy na kami, ibig sabihin ay talagang kinikilala daw kami ng international kasi may convention na nag-ratify yung ating bansa, may batas. Pero sa totoo lang, hindi naman malayo sa porsyento na sinasabi ng gobyerno na ito yung mga kasambahay sa loob ng Pilipinas. Pero iilan lang ang nakatamasa noong batas. O ibig sabihin, marami sa ating mga kababayang mga kasambahay ay hindi nila nakakamit kung ano man ang dapat sa kanila. Kasi sa loob, nangyayari yan sa loob ng employer. Nangyayari din po yan dahil immune na po sila sa karahasan ng iyon, tinatanggap lang po nila. Dahil sa mismong tahanan nila ay hindi kinikilala ang mga babae na may contribution silang malaki sa loob ng bahay. Kaya po nadadala sa ating lipunan. Medyo mabigat sa sa dibdib na kasi kanina inaano ko sa sarili ko. Ano ba yung forms ng tawag na ng VAUSI, no? Parang kasi maraming klase na naisalbi. Ang pinaka-common na pinag-uusapan natin sa VAUSI ay usually sexually related, di ba? Sexual violence. Yes, sexual violence. Pero ito, personal. Sandali lang. Sandali lang. Papaupuin ko muna yung husband ko. Sandali. Yeah. Anyway, gaya ng sinasabi ni Sister Maya, maraming kaso ng violence, no? So bukod dun sa sexual violence, of course, andyan yung physical abuse, no? Yung pambubugbog na kalimitan nangyayari, lalo na sa tahanan, no? Ang problema kasi natin ay yung tinatawag nating horizontal violence, no? Na marami sa mga kalalakihan na hindi nila maibuntun ang galit nila sa mga, lalo na kung sa trabaho, sa mga amo nila o sa paligid nila o sa mga mas nakatatanda sa kanila sa kanilang pamilya. Ang pinagbubuntunan nila ng galit yung mga asawa nila at saka mga anak nila, no? So yan yung isang bagay na dapat naintindihan natin mga Pilipino, yung usapin ng horizontal violence, no? Na binubuntun yung init at galit sa asawa o sa mga anak o sa mga kapatid. At mahalagang bagay ito na dapat pinag-uusapan at itinuturo. Palagay ko dapat kasama ito sa mga subject na pinag-aaralan natin sa school, no? Of course, sa hanay ng mga senior citizens ay nandyan din yung violence. Lalong-lalo na maraming uri ng pang-aabusong nangyayari sa mga senior na hindi nare-report. So isa rin ito sa tinitingnan natin, lalong-lalo na sa grupo namin ni Nanay Salve, na sana ay magkakaroon ng mas maayos na sistema ng pagre-report. At least, bagamat alam ko na hindi masyadong na-implement ng maayos, pero meron na tayong mga women's desk, no? May mga complaints desk na tayo sa mga munisipyo. Pero kung gaano ito ka-accessible at kung gaano ito malimit gamitin ng ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga biktima ng pang-aabuso, isang bagay din na dapat nating pag-aralan, no? Kasi maaring merong mga services at mga institutions, pero kung hindi rin naman naiintindihan at nalalaman ng maraming tao na meron palang ganyan, hindi rin napapakinabangan. So siguro kasama yan Sister Maya, no? At Sister Joanne, no, sa ating mga
ginagawang capacity building at training, yung information. No? Meron bang pagsusumbungan? Kung meron, saan? At kung paano ang pagsusumbong. Kasi matagal na yung VAUSI na yan, and then itong ang Convention 190 ay susug lang yan dun sa VAUSI. Itong Convention 190 ay tungkol sa harassment and violence in the place of work, no? Sa mga pinagtatrabahuhan, ini-emphasize. So, maraming international laws at ang Pilipinas, ang bilis-bilis mag-ratify ng mga batas na yan. Pero pagdating sa implementasyon, ewan ko kung anong nangyayari. No? So, siguro, ito yung intergenerational concern, isa sa mga intergenerational concern na dapat natin pag-usapan, Nanay Salve, no? Na Yes, dapat pag-uusap tungkol sa usapin ng violence ay mula sa bata hanggang sa lolo at lola. No? At yes. dapat may iwasan ito. Meron lang ako rejoinder, Ka Floro. Kasi napansin, I think hindi lang ako, kundi this is a general observation. Karamihan sa atin ng mga aktibo sa pag-advocate na dito sa Pilipinas ay hindi tayo kinakapos ng magagandang mga batas. Marami tayong magagandang mga batas. Di ba? And very, very responsive doon sa mga problema ng ating mga mga grupo ng mga tao. Pero ang nagiging problema lang sa atin ay yung implementation. Most of the laws na tingin natin ay pagkagaganda, pinaglalaban natin ng gusto, pagdating ng oras na ito ay naging isa ng batas, ay nakakalimutan, parang nailalagay sa isang tabi at hindi na natin naaalaala. Maalaala man ito ay kapag mayroon ng mga matitinding mga pangyayari. Ayan, nandito may kasama tayo uli na isa pang karagdagang advocate natin, ang maganda si CM Choi, isa sa mga council members ng ating council, NAPSI Council para sa mga senior citizens. Para po doon sa mga hindi nakakaalam, si Ka Floro at saka ako po, saka si Ma'am Choi, we all three of us belong to the council ng NAPSI para sa mga senior citizens po. So yes, gusto ko lang ituloy kanina yung nasimulan kong tungkol sa work related, kasi it happens na kami, kahit tatlo lang kami dito sa bahay, talagang kailangan namin ng kasama. My husband, nakita naman ninyo, just keeping himself upright ay malaking problema na. And yung without having to fall, yung malaking problema na. So kailangan talaga namin ng somebody to help us mga gawain dito, no. Pero kagabi while we were interviewing her, nakita ko yung problema niya. Kasi kinuha siya from the province. There were several parang grupo silang kinuha sa province to help out sa isang maliit na business establishment dito sa aming vicinity. Mukhang she was taken in as house help. Pero sa in-interview namin, why did she want to transfer, to leave her present kasi she's been there only for 10 days pa lang, bago pa lang. Wow. Why did she have to leave? Why did she want to leave? Ang sabi niya, hindi ko lang masyado ilalakas kasi medyo neighborhood namin yung mukhang matapang yung amang. And they were made to wake up at 3 o'clock to start working, and then she goes to sleep only after 10 o'clock when everything's been kept. Tindahan yun.
siya yung katulong. So she would be asked to clean up the place, yung ganon, and then to feed more than 10 people. Sabi ko, ilan ba pinapakain mo araw-araw? Kasi 3 o'clock pa lang, gigising na siya, magluluto na ng almusal. Sabi niya, 2 kilong bigas ang isinasaing niya sa umaga, pang almusal lang. Ibig sabihin, ganun kadaming tao. Sabi ko, hala. So, and sabi ko, I think this is one way also ng anong pang-aabuso, yung itatambak mo doon sa isang tao just because you're paying her something. Mm. Yung ganun. Yeah. So, marami hong klase ng pang-aabuso. Katulad niyan na ino-overload ka na trabaho, pang-aabuso yan. Ang pinakamalaking pang-aabuso nangyayari sa pamilya yung unpaid homework. Unpaid work ng mga karamihan ng mga kababaihan, no? Na hindi naman sila sinisweldohan. Pero dami-dami nilang tinatrabaho. And then pagdating ng mga asawang si Raulo, binubugbog pa sila, no? So yan ay kasama yan sa tinatawag nating violence. At saka hindi lang po physical po, meron pa hong mga mental abuse, no? Yung mga sinisigawan sila, minumura sila. Kasama po yan doon sa Or hindi usapin kinikibo. ng violence, no? At yung kinukulong sila, hindi sila pinapalabas. Kasama po yan, no? Sa mga pang-aabuso. Pero kumusta naman Sister Maya sa mga miyembro ninyo? Meron ba kayong regular survey na ginagawa? At meron bang SOS system kayo sa inyong organization para kung sakali ay may kailangang iligtas, may magagawa tayo? Kaplorod, masilan po kasi na usapin yung ganyan. Kaya kami ay lagi na lang yung nagta-timing ba. Inaano namin na hindi namin inuungkat kasi yung feeling na pag nauungkat mo ay uulit na naman ulit ang sugat na kung kailan niya nararamdaman yun, ay babalik na naman ulit sa umpisa. Kung hindi siya na, alam mo yun, yung kung hindi siya naumpisahan na mag-heal or walang nagagabay sa kanya, paano siya mag-heal, paano siya, yung counseling ba, na maganyan kahit support group lang. Yung nabanggit ko na kanina yung siya na yung biktima pero siya pa yung nadjudge. Yung hindi kasi nawawala yun sa ating mga kasama. Pero sa amin pong observation kasi hindi naman po talaga namin itinala ay halos po karamihan po sa amin ay nakaranas po ng violence sa kanilang tahanan, sa kanilang din po sa kanilang trabaho. Especially po sa tahanan, no, yung mga natin, may marami tayong mga solo parents. So, bakit sila naging solo parents? So, may mga dahilan yun. Tapos, mayroon din po tayo ngayon nag-undergo ng counseling kasi nasa stage na po siya ng suicidal. Depression. That's depression. Opo. Kaya may session po ngayon may session po siya na pinagdadaanan. Pero ang ginagawa po namin Kaploro, basta po kami ay parang SOP sa amin na kapag kami ay nakaramdam ng aming kasama ay may ganun nga. Kung sino man yung kaklose, ay yun na yung magtatapik doon at magsabing, i-assure na andito lang kami, ganyan. At saka, ina-announce na din po namin sa GC man, sa mga konferensya namin, sa mga forum, na kung mayroon kayong pinagdadaanan, kung sino man yung sa tingin nyo ay nalalapitan nyo. Tapos, ako din po umaamin sa aking sarili na, kumbaga hinahalimbawa ko kasi wala naman po talagang maglakas loob na mag-step forward Kaploro at saka Ma'am Choi, Nanay Salve at saka Ma'am Jo. Kung hindi ka nag-assure na safe ang space natin, safe tayo kausap, ganyan. Pero kaya ini-encourage namin, tapos yun, marami kaming, marami, hindi man nila direct
directly na inaamin na kung ano talagang detalye, pero inaamin na nila na sila ay nakakaranas ng gano'n, nakakaranas ng depression dahil sa kanilang mga partner. In terms sa trabaho, nagsasabi na rin po sila. So yun po yung masakit dahil kagaya ng sinabi na kay Floro, ang tagal na ng batas na ito at marami pa tayong mga may Safe Spaces Act pa nga, pero wala pa rin safe na space para hindi ka maabuso sa ating lipunan. Miss Mai, pwedeng ko Choi? Yes. Can I just add to that? Yes, can you please share with us? Yes, Ma'am Salve, good afternoon everyone. I'm really sorry I am late, but still andito ako. Si Joan here is my kababayan. She's from Dulag. We are in the same town, no? So thank you very much, Miss Joan, for gracing. I know that you're a first timer. I wasn't able to get through to you, pero maraming salamat because siya talaga ang nasa desk ng women, no? So sabi ko, she's an authority to really say something about yung data dito sa probinsya. Miss Maya, good afternoon also. Nagkasama tayo before, if you remember. Ma'am Salvi, gusto ko kasi i-reiterate ito, no, yung ating violence, no, against women, kasi meron tayong batas against women, meron din tayong BAUSI, tama po ba? That was in 1994 at nalala ko yon yung sinasabing domestic abuse, and I think si Mamaya can relate to that kasi dito naman sa ating bansa, no, talagang dami talaga mga abuses, no, against women at lalong-lalo na Sir Floro yung overseas, no. So dalawa ngayon, domestic violence and then overseas po. Ngayon ang ating gobyerno, at napag-usapan natin ito before, Mamaya, if you remember, ano pong data ngayon? Kasi we were asking talaga how the government will really address, no, this abuses, no, sa ating sa kababaihan. Not only kasi most of that dito ka Miss Maya, nasa kanya yung yung mga solo parents, 'di ba? Yung mga solo or single parents, yung mga pinag-iwanan. I do not know. I wanna ask Miss Maya muna, no, bago kay Joan, kasi gusto ko din malaman yung data dito sa aming probinsya, no, kasi baka na-overlook lang ito, hindi ko alam, baka na mas maraming kaso dito po sa probinsya, no, because of also of kahirapan. Miss Maya, then and now, gusto kong malaman, especially doon sa ating yung domestic violence, no, dito sa atin dito in terms of sexual abuse, no, sexual violence, kasi hindi lang naman ito physical and mental, psychological abuses. Gusto ko tutukan yung sexual abuse na nagtatrabaho lalo na sa mga domestic health natin. Miss Maya, can you give me a data for that, o nag-increase ba tayo? Meron ba tayong na-address ng mga kaso tungkol dyan? Kasi yan na napag-usapan natin before. Maraming salamat. Ayan po. Maraming salamat po. Sa data naman po, wala pa kaming nakuha na bagong data na mula sa gobyerno kasi yung nag-research po kami, nagtingin sa website nila, lumalabas na 7.7 mahigit na milyon na mga nakaranas ng violence. Pero yun po ay hindi po siya naka-specify kung anong klaseng violence po ang nararanasan ng women and children, kasi nilagay lang po nila na women and children. Pero pagbabase po kami dito po sa amin pong sa domestic worker po, halos po lahat ng mga kasama natin sa kasambahay talaga ay nakakaranas. Kung mapapansin nyo nga po, bakit sila lumuwas ng Maynila? Para lang talaga magtrabaho. Di po ba? Tapos maraming mga single mother, maraming So, yung in-example ko kasi, yun ang pinaka-recent na yun yung tinututukan namin ngayon kasi nasa suicidal stage siya. Battered wife po siya. Yung organisasyon, Miss Maya, kasi matagal na naman talaga ito, napakahirap talaga yung sexual violence. So, kasi it will really cause depression, no? Yun, that is the result, yung kanyang mga sa kanyang mga abuses, no, and violence, and nag-ano siya, resort to suicidal. Ito yung pinakamatindi kasi talagang extensive ang kanyang depression, delikado kasi meron na siyang suicidal attempts, no, and eventually pag hindi po ito na-address, hindi po ito na-treat, at hindi din po ito ay
na therapy, then it will lead to mental problem, no? Anong yung tiningnan natin ngayon, paano ba ito na-address? Yung mga meron din problema maybe, no, yung mga taong inaabuso, hindi rin sila nagre-report, nahihiya sila, especially if it's sexual abuse, no? Isang factor ho ba yan, Miss Maya, and also Miss Joanna? Joanna, no, can you tell us dito sa ating lugar, no, kung meron tayong abuses, sexual abuses, not only ang sexual abuses kasi would result to sa emotional, emotional, mental, psychological abuse, no? So meron ba tayong datos dito sa ating Dulag, no, sa Dulag? Actually po, dito po sa Dulag is nagkakaroon po ng pang-aabuso sa mga kababaihan, yung mga minors po. Oh. Opo. So nagre-result sa mga early pregnancy. So nagiging nakakaproblema. Medyo yung bata, pag nalaman po namin na merong pang-aabuso dun sa bahay nila, is pinupull out na po namin, and then nire-recommend po namin na ilagay siya sa women's shelter para maiwasan po yung victim blaming. Paano procedure po dyan sa ating LGU? Ano po ang procedure? Kung halimbawa, anong proseso po namin? Nire-rescue po namin. Kasama po yung police, social worker, and then ako po. And then, pinupull out po namin yung victim dun mismo sa kanilang bahay. Then, hindi na po namin pinapauwi. Unless kung may pamilya sa ibang lugar o ibang town na pwede namin mapaglagyan na sinisecure po namin yung kasiguraduhan na wala na, hindi na ulit mangyayari yung pang-aabuso po. Meron po bang facilities ang gobyerno, Juan, para paglagyan ninyo? Parang housing facility para sa mga ganitong rescued tama man sabi, crisis center, ganon, kung saan nyo ilalagay. Kasi mahirap yung pinapauwi, Ma'am Salve, no? Pag ipapauwi ninyo, ay hindi nyo pa natitreat yung kanyang emotional what's this, abuso, no, abuse, no. Meron yata ipapaliwanag si Joanne. Joanne, go ahead. Actually, yes, go Joanne, kasi tayo taga Dulag. Dito po sa Dulag, wala po tayong women crisis center. Waray mo na lang, Miss Joanne, ko na lang, warayin mo na lang, tapos ita-translate ko na lang. Okay lang po. Rin kami. Kasabot, kasabot. Kasabot. Wala po kasing women crisis center dito po sa Dulag. So yung po namin is tinatawagan po, nakikipag-communicate kami doon sa Home for Girls na malapit lang po dyan sa Palo. So meron yung sa Palo, Leyte. Ay, Sir Floro, meron pala kami dito, Center for Women. Hindi ko alam yun. Yes po, nasa Palo. May tanong lang doon po nire-refer. Tatlong kategory po kasi doon. Meron pong doon sa mga minor pa na abuse sila, like sexual abuse, physical, psychological, and emotional. Then, meron po tayong tinatawag na regional haven for the women na mga adult na po, na biktima din ng pang-aabuso po. Miss Joanne, ano po ang proseso ng pag-identify ng mga victims? Ano yun? Are the cases reported to you? O hindi lang sila nagre-report and then alam ninyo na something's going on? How is it reported to your office? Meron po kasi kaming grupo sa mga barangay. Meron po kaming Barangay Council for the Protection of Children. Meron din po kaming women's organization. And then meron po sa BAUSI. Every barangay po dito sa Dulag is may BAUSI desk officer. Then si BAUSI desk officer, pag may nalalaman po siya na merong ganong nangyayari dun sa kanilang barangay, pumupunta po siya kasama yung victim kasi sa kanya naman nauuna pag mag-open ng problema yung biktima. And then kami na po yung bahala pag napunta na sa aming office. Meron po kasi kaming one-stop shop na interview kasama yung social worker, police. Yun po. Alam mo, mahalaga yung mahalaga yung hinahanap ni Sister ni Marichu na information, yung datos. Sana ay makapag-develop tayo ng sistema
para nakakalap ito ng mabuti. Pero bago yun, kaya wala tayong datos kasi konti ang nagko-complain o hindi Yes. nagko-complain o hindi Tama po, nagre-report. tama. Kaya kailangan Correct. ng una natin gagawin sa palagay ko ay mag-establish tayo ng sistema ng pagre-report. At of course, hindi natin naaasahan na yung biktima ang magre-report niyan. Unang-una, Yes. yung iba ay iniisip nila yung kanilang kahihiyan, no? So, kailangan makapag-develop tayo ng network sa mga community kung paano ang pag-o-observe ng mga signs ng mga abuse. Dapat tinuturuan natin yung mga kababaihan o yung mga kabataan na mapansin nila. Pagka napansin nila na mayroong kakaibang nangyayari dun sa kasama nila, yan yung mga simptomas ng pang-aabuso. At yan ay Actually, dapat nilang nire-report. And then, meron ng follow-through yung social worker. So, tingin ko dapat yan mga ganyang mekanismo i-establish natin. And then from there ay regularly nangungulekta tayo ng datos, no? Kasi kaya hindi lumalabas na malaking problema yan kasi hindi mukhang malaki ang datos na lumalabas. So baka inaakala ng mga politiko at mga namumuno sa mga iba't ibang lugar hindi nangyayari yan, pero alam naman nating lahat lalo na yung mga nakakaintinding katulad natin na meron yan, no? Yung mga iba nga kitang-kita mo may pantal pa no? O yung mga iba kikita mo yung bata bigla na lang nagbago, dati masaya, magulo, maingay, biglang naging Oo. tahimik. So maraming simptomas yan. At yan dapat ang mga ini-establish natin mga parameters para mag-observe at saka para umaksyon. Meron akong rejoinder doon sa sinasabi ni Kap Loro. In 2010, I was invited to the UN. May isang session doon kung saan in-invite kami ng isang grupo, yung feminine group, yung mga kababaihang grupo ng UN. They were asking us for help. Yung bawat isa sa amin coming from different countries, hinihingian ng tulong to help identify, to help report mga cases kasi much as they want to respond to the problem ng BAUSI, sabi nila they don't have adequate data because yun daw mismo ang problema nila is that mismo yung mga biktima were not willing to talk about their problems and to talk about their perpetrators and to report kung sino man ang perpetrators nila. Kaya kalimitan po kasi kamag-anak Yes. And lalo na Yes, there are some cases, yes. Lalo na pag kamag-anak and you send yung victim na nag-report tungkol sa kanilang perpetrator, mauulit lang at mauulit, madadagdagan pa yung pang-aabuso. So, meron ako itatanong din, no, both kay as an organization for women, si Ma'am Maya, no, and of course yung ating person in authority also dito sa ating LGU, no, si Ms. Joanna. Ano po ba yung mga programa? Kasi speaking of obtaining data, kailangan ito, Sir Floro, ng logistics again, no? Pera, kaperahan. Kaya siguro wala talaga nagkakaroon ng study or kaya would really initiate such, no? Because baka walang pundo. So gusto ko lang tanungin kung ano yung mga programa dyan sa LGU with regards to abuse of women, no? Kasi ang identification medyo mahirap kasi kung wala tayong reports, wala nagsusumbong, di ba? So wala tayong data talaga. So kung meron lang malakas ang loob, they go to the LGU or they go to the police or barangay, di ba, na magsumbong at malaman kung ano nangyari sa kanya. So, ano ang mga programa natin doon sa prevention? Itong ating pag-uusap ngayon kasi we want to end violence para sa mga kababaihan, no? So, kailangan natin malaman kung meron ba mga programa yung ating mga LGUs all over the Philippines, kung ano yung kanilang mga binibigay, binabahagi. Not only yung sabihin natin, yung social service side of it, no? Yung medical assistance, no? Kung halimbawa ay most of this abuse are
ano talaga ano na sila nagma-manifest na talaga sila ng psychological, emotional manifestations or signs and symptoms. So ano po, gusto ko malaman yung mga programa in prevention of abuses, and as well as if there is already an abuse, ano po ang ating naitutulong dito po sa ating mga LGUs. At ganun din, kay Ms. Maya, yung organisasyon ninyo, ano po ang ginagawa? Go to the Women's Commission or whatever, di ba? Human rights or whatever you do as an organization to address these problems. Dito muna kay Ms. Joanna muna. Teka lang, pwede bang magpapaalam na muna ako, tabalik na ako dun sa meeting ko, ha? Hindi Total, pwede. nandito na si Miss Marichu, hindi na nag-iisa si Nanay Salve. Salamat, Marichu, for coming. Hindi pa pwede kang umalis, Sir Floro. Thank you for joining us kanina. Mahihiya naman ako to keep him here kasi baka hinahanap na doon eh. Yes. Nasa ba si Sir Floro? Singapore ba siya ngayon? Saan? Norway? Thailand. Pupunta siya sa conference. So anyway, let's go back doon sa tanong ni CM Choi sa inyo at tungkol sa existence ng mga programs, if there are, and kung meron man, anong klaseng programa yon? Sa akin po muna. Yes, Ma'am Joanna. Yes, Ma'am Joanna. Sige po. Ito po sa LGU, pag meron po kaming biktima na nangangailangan po ng medical assistance, binibigyan po yan ng medical assistance po. Inire-recommend po namin para matulungan po siya na maipagamot, lalo na at physical na panaabuso yung nangyari sa kanya. If ever naman po na umalis yung asawa niya kasi nga po ayaw yung lalaki, ayaw niya na po na matuloy pa yung relasyon ng biktima, nire-recommend po namin siya para sa Sustainable Livelihood Program po. Or medyo limit po kasi yung budget dito po sa LGU, ina-AICS po. Nire-refer po namin sa Assistance in Crisis Situation po na AICS. Financial assistance po siya. Tapos, hindi lang po doon nagtatapos, meron po kaming psychosocial support na habang ongoing yung process, medyo hindi na siya mamroblema kaagad at binibigyan din namin ng bigas kung meron pong available sa LGU po. Medyo interested ako, Miss Joanne. So, social services, hindi po ba ito nire-report? Actually, ma'am, lahat ng cases po is nagkakaroon po kami ng referral system from barangay to LGU. Yun po yung namin, yung process kung papaano namin na lalaman na may mga cases dun sa mga iba't ibang barangays po. Usually, paano ninyo ina-address yung sexual abuse between family members? Actually, ma'am, sinasamahan po kasi ng family yung nanay mismo yung sumasama dun sa anak niya na biktima. Kasi dito po sa Dulag, more on po sa incest rate po. Oh. Yes. So mataas ang incidence? Hindi naman po gaanong mataas, pero hindi po tayo zero sa incest rate po. Yun ang madalas. So hindi nyo ba rin i-report, Ma'am Salve, excuse me, di ba kung mag-a-address tayo a program ba, wala ba kayong reporting? Kasi may pumunta doon na sexually abused siya or physically abused. Ano yung hindi nyo ba i-refer doon sa PNP ba yan or para ma-lodge, di ba Ma'am Salve? Hindi nyo ba kinakasuhan or ganito po kasi yan. Sa pag-rescue po namin, kasama na doon yung police, social worker, then kami po. So, parang isang bagsak lang po. Then, pag dumating sa office, para hindi na paulit-ulit yung pag-interview doon sa victim, kasi biktima na nga, magiging biktima ng paulit-ulit. Tapos, pag nakikita po namin na hindi na secure yung victim doon sa bahay nila, kailangan na po namin talagang i-pull out. Then, nilalagay po muna namin dito sa office namin doon sa Vauci
para Mhm. ma-secure. Kasi yung office po namin is nasa likod lang po ng PNP. Yes. Maliit lang po siya. Yes. Ma'am Salve, Yes, actually yes. dito yung amin, it is called na rin. Actually, it is supposed to be the Center for the Senior Citizens. But unfortunately, alam mo naman, third class municipality po kami, ay meron kami, natatawag na lang siya na crisis center at the same time. No? It housed the OSCA office. Am I correct, Ma'am Joanne, no? Ma'am Joanna, no? Am I Yes correct, po. no? So nagiging crisis center din siya. So kung meron silang nakukuha na ano, they place it there. So parang ano, wala talaga specific, Ma'am Salve, na center for women who are abused, you know, for wala po, parang andun lahat. Tama po ba ako, Ma'am Joanna, no? So kaya siguro, Ma'am Salve, that's the reason why na kinukuha talaga din kaagad nila yung parents, 'di ba? Yung mother, no? Usually kung halimbawa sexually abused, physically abused siya ng asawa, ng boyfriend, 'di ba? So ang next kin mo talaga Or na ng kapatid. tatawagin for support would be the mother and the father. So ang yung sa police, halimbawa no, right there and there for it's a family insist, no? Hinuhuli din ba kaagad ang ano? Kasi sabi mo may police na sumasama. So in other words, Yes. hinuhuli ba kaagad ang culprit, Miss Joanna? Yung perpetrator po, pag hindi naman po kasi actual, ang nangyayari po kasi dito, nagre-report sila ilang months na yung nangyari. Yun po. So hindi po siya In action. matatawag na in action, In sabi nga ni Ma'am flagrante. Salve, kasi hindi siya pwedeng ma-inquest po ng pulis kasi hindi Inquest. naman actual na Yes. nakita po. Opo. Nakita, correct. Ayun ang ano ng Bausi, Ma'am Salve, ha? Very ano ang the law, no? Correct. You are Oo. correct. Pagdating But doon sa I think ito pong isa sa mga problema natin dito sa implementation ng ng mga programs is first, doon pa lamang sa reporting, may problema na, 'di ba? Yes Kasi po. ito lumabas din doon sa sinasabi ko ngang meeting namin with a feminine group na kung saan lahat ng mga kami ng mga invited nilang mga guests, ang reaction namin pare-pareho na talagang mahirap kumuha ng datos, especially if the perpetrators are members of the family, dahil yung kultura ba na we tend to protect the family na to the point na hindi natin i-report kasi ibinabato uli sa ating mga mukha na kasi siguro hindi mo naturuan ng mga yung anak mo, ikaw pa ngayon ang nasisi, di ba? O kaya yung ganito siguro kasi madaldal ka, di ba? Nainis siguro sa iyong yung mga ganon. And ito na ano nga ako na sa iyo, Miss Joanne, na sa DIAG, you're not only involved with Bausi for the younger women, including the older women, di ba? Kasi sa ibang mga cases usually ang ano diyan is ayan mo na, mga matatanda na naman yan eh. Ay, ayun. Salve, tanong mo kung meron kaso ng sexual abuse for the elders. Tapos for women. pagtatawanan pa. Tanungin mo yun. Dahil Salve, it is happening. Sasabihin, yung itsura mo ngayon, pero interesan ka? Walang iya. Tapilungin mo kaya. But it's happening, Ma'am Salve. Remember we had a conference, remember, sa DOH? And we were really blown out dahil meron palang kaso. I did not expect na meron palang kaso ng sexual abuse sa elders. My golly, wow, no? I thought that's zero. Being matatanda na tayo. Pero there are. Ay, hindi na ako magsasabi, Ma'am Salve. Pag ako ang in-sex, hindi ko nasasabihin. Hindi ko na i-report.
may karanasan ako Just na kidding. kasi we've been working with older persons na ano yung mga grupo, di ba? At minsan yan yung mga usap-usap ba na yung it's more a case of pamimilit. Okay. Hindi Coercion. hindi kayang magpigil ng male partner. Kailangan niyang ibuga ang kanyang mga sama ng loob at kailangan niya ng partner. So kahit yung partner ay hindi ready or hindi sometimes yung ganong sapilitan si Mamaya Ma'am Salve, meron yan that could also be Mamaya sa organisasyon ninyo kasi malaking organisasyon sila Mamaya, no? Parang halos pati yung overseas na women, ini-embrace nyo rin, di ba? Tama ba, Mamaya? But although I know that you are focusing on the domestic, di ba? Domestic abuses ng mga kababaihan natin dito sa ating Pilipinas, no? Kasi katulad niyan, yung nagiging problema talaga yung data na walang nagsusumbong. We're just talking about sexual abuse. Sa physical abuse, meron ba, anong ginagawa ninyo as an organization? No? Siyempre, magsusumbong, kasapi ako sa inyong organisasyon that takes care, of the women. Saan kayo pumupunta na agency, no, na para humingi ng tulong? Ayan po. So, ayun nga po, no, marami-rami kanina nakikinig ako kay Ma'am Jo, ang dami. Tapos, yung sa isip ko, bilang kami organisasyon, kasi lagi-lagi yun sa batas natin na kung sino daw yung immediate family, kailangan, halimbawa, yung minor. Kasi recently, minor yung nasa amin sa Mindanao. 2 sila, ma'am. Tapos, magkakapatid ito, nasa loob ng bahay. Tapos, ang pa ay, syempre, ayaw ng nanay. Yun ang masakit, no? Ayaw ng nanay na bigyan ng hustisya yung kanyang anak. Kasi sa loob ng bahay nila nangyayari ganyan. Pero, at least po, napakatapang yung leader po natin doon na inassist, tapos inano po talaga kinaso, lumapit sa DSWD, tapos yun, may kaso, inano na po, tas kulong na po yung perpetrator. So, yun nga po, yun, madali lang kasi talagang lakasan ng loob na kasi hindi din po lahat ng LGU ay tinatanggap ang gano'n na ibang tao ang magre-report. Kahit nga po sa kasambahay, ang nakalagay po, ma'am, ay una muna yung immediate family bago muna yung organisasyon or kung sino mang mga concerned citizen. Kasi naranasan po din namin rescue. So, kailangan po din namin ng Sa police naman kami, pag in terms of ganyan, sa police po kami, women's desk po kami dumudulog. So, experience po namin yan na pag Pero kung kung ano po, kasi lagi namin in-exercise, ma'am, na katawan mo, pasya mo. So, pag inano ng babae o yung biktima na, ayaw ko muna sa mga ganito, ganyan. Ayaw ko sa pulis, ayaw ko muna kasi gusto muna niya pahupain kung ano man ang nararamdaman niya. Ang ginagawa po namin, ma'am, ay support group lang po. So, support group lang po. Tapos, pumupunta ba kayo sa commission? Ano po, ma'am? Hindi ba kayo pumupunta doon as an organization? Hindi ba kayo pumupunta doon as an organization sa Commission on Women? You can also go to the agency ng human rights, Ma'am Salve, correct, no? Kasi, ang mga abuses would be also under the commission, would be under then sa Commission of Human Rights, di ba? So, hindi kayo dumudulog doon. Halimbawa, gusto mag-pursue yung victim. Yun, mayroon po kaming ganyan, ma'am, na na-pursue na. Pero kadalasan po, ma'am, ang ginagawa po namin talaga ay ganun lang, na ganyan. Tapos, yung na-pursue naman po siya sa human rights, mayroon naman tayo pong connection doon, kausap natin lawyer sa human rights. So, sila muna, tapos ang ginagawa lang po namin as organization, ina-assist, kinukuha ang details, tapos i-report. Tapos pag nag-report na buong details po, contact number, ganyan. Basta ang ini-ensure lang po namin ay handa na po yung biktima na kumausap sa ating otoridad. So ganun po. Tapos yung ma-action lang po namin na experience po talaga, ma'am, ay yung nandun na po kami sa Police Women's Desk. Buti na lang din po
at hindi po lahat ng women's desk ay hindi maganda, no? Ang napuntahan po talaga namin, ma'am, ay napakagaling. Napakagaling po talaga, 4 na rescue namin talaga yun na ano. So, napakagaling na ano. Tapos yung, in terms naman po sa husband and wife, so ganun din po yung ginagawa namin, pero ang ini-insure namin kung may mga anak, so ano po muna, plan A, plan B, mga ganyan, nagpaplano po kami. Tapos kung saan sila ilalagak, wala po kaming ano na, halimbawa, dito sa Piseganan, hindi po kasi, dapat po sikreto, na hindi po matunton. Tapos kailangan po may lagi siyang kausap, lagi siyang ano, kumbaga support group. Tapos in-insure din po namin na parang hindi naman sinasabi naman walang halaga yung asawa mo, kundi kumbaga magpapahalaga ka sa sarili mo. Hindi yung nagdidepende lang sa ano, kumbaga in-offer namin halimbawa livelihood, yung trabaho. Trabaho talaga yung ano in-offer namin na hahanapan ka namin ng trabaho, tutulungan ka namin na makapagsimula, mga ganyan. Kumbaga yung pag-build ulit sa sarili niya, doon po namin pinopokus yung aming ano po, assistance. Yun po yung routine na ginagawa namin, ma'am. Depende po sa gaano ka, ano yun, gaano kabigat. Kaso. Opo, ano yung kaso, gaano kabigat, sinong involved, yung mga ganyan po. Doon po kami nag-strategize, doon po namin pinaplano ang mga bagay-bagay. Depende po doon sa sitwasyon ng biktima. Miss Joanna, Ma'am Joanna, meron ba tayo sustainable livelihood program, no, for all these cases sa ating LGU? Meron ba tayo not only, giving them social services, yung outright ba na what they need? Ano ang ating programa na ibibigay sa kanila? Kasi pag itong mga biktima na to, nawawalan ito ng trabaho. If yun, not the young ones, no? I'm talking about the women who are working, no? Kasi ito yung siguro that's 80% women, no, are really into jobs. Meron ba tayong programa na kasi pag meron tayong kaso na ganyan, alright, whether it's sexual, physical, di ba, emotional abuse, meron ba tayo sustainable livelihood program na ibibigay yung ating LGU na anong tawag nito na ibibigay, no, habang sila ay nawala ng trabaho. Lalo na kasi ang mga sexually abused women doon sa workplace eh. Agree ka sa akin, Miss Maya? Ang sexual abuse ay nangyayari doon sa mga domestic helpers, no? So ano ang even alam mo yung sinabi kanina ni Sir Flor, because I came in late, no? Yung pagpasahod, we have the kasambahay law. I want to mention that, good that I remember that, no? We have the kasambahay law that would protect, yung ating mga kasambahay, no? But nevertheless, itong kasambahay law, they are still being abused, no, ng some employers, 'di ba? Di ba? So, marami talagang hindi nagko-comply at marami hindi nagpa-violate dito sa kasambahay law, lalong-lalo na yung mga sweldo, 'di ba? So, alam naman natin na ibang sweldo diyan sa urban areas, iba rin ang sweldo dito sa amin sa probinsya, 'di ba? Pero kadalasan hindi talaga sinusunod yung natin, yung compensation, the right salaries, the right compensation for all of these domestic helpers. So yun ang tanong ko, kung meron tayong sustainable livelihood program for all of these victims. Ma'am Joanna. Actually, ma'am, nung una, nagkaroon ng sustainable livelihood program, nagkaroon ng photo maker, then barbecue. Puto, oo. Yes po. Yung problema nga lang po is hindi na-sustain ng mga beneficiaries yung livelihood po. Nagkaroon po tayo niyan dito po sa Dulag. Yung lang po, nagka-problema is medyo, alam nyo naman po, pag nagkakaroon tayo ng grupo, merong maganda, meron ding mabuti. Tapos ayun po, hindi po nag-work out yung livelihood na yun po. Yung dalawang livelihood na inano po ng DSWD Region 8 po. Okay. Tapos ngayon, actually, ngayon po, meron pong nabigyan yes, actually, ng individual na lang. Ms. Joanna, we can go to the USA. No, kasi there are a lot of ganito po, no? It's not only DSWD that is helping. There are a lot of line agencies, no, government agencies, partner agencies po ng ating mga LGUs, no, that could give a sustainable livelihood. Like for example, yung DOST, 'di ba? Labor.
sa Department of Labor. Marami sila, DTI, ang dami nila kasi mga livelihood, sustainable livelihood programs na pwedeng i-avail siya. Meron naman Na pong natin naka-avail. binibigyan. Meron naman pong naka-avail dun sa DTI po. Meron din po sa DTI. Pero hindi po marami. Kasi meron namang iba na bigyan individual na livelihood program po. Yung iba naman nag-abroad. Tapos yung iba namatay yung asawa, ayun, meron na silang sari-sari store na napundar. Ma'am, hindi ko po marinig. Ayaw mag-unmute. Okay. Aminin natin, isa sa mga problema talaga ng pagre-responde ng gobyerno is also yung availment o availability ng mga support programs coming from different agencies. Ang mahalaga kasi it's not so much yung may mapaglalagyan ka bang employment, especially sa probinsya, mahirap maghanap ng employment, di ba? So Yes, usually if we want to help the person become economically viable, ay ang tendency is kailangan nating bigyan siya ng kumbaga ay capability o gawan siya ng pwede siyang ng isang livelihood program na hindi kailangan mag-employ kasi pag nag-employo iba talaga 'yun. Bihira sa probinsya, bihira yung employment opportunities, di ba? So yes po. At saka maliliit po yung mga anak pa. Correct. Kailangan you have to be present. Yes And po. then kasi kung ikaw ay nakakaranas ng sexual baka mamaya your absence ay yung mga anak mo na ngayon ang magiging biktima, di Sila ba? na yung target. Yes, so kailangan talaga nababantayan nating mga magulang. So ang mahalaga is for government kasi ang alam ko there are several government facilities na nagpapaluwal, nagbibigay ng collateral free loans at saka interest low interest loans para makapagsimula ang isang person ng pagbubukas ng isang maliit na negosyo o patrabaho, di ba? But may nakikita pa akong isang problema. Ay hindi lamang problema pero nakikita ko ngayon yung implikasyon ng mga organizations, Maya. Di ba kasi you've been with the organization. Ang tingin ko isa ito sa mga sagot sa mga pwede natin sa problema ng non-reporting. 'Di ba? Yung napakahalaga yung presence ng isang organisasyon sa pagkakaroon ng tinatawag nating support group. Yung wala kang mapaghingahan, Opo, di ba? opo, nanay. Opo. At walang ibang aaksyon kundi ikaw dahil wala kang support group. But if there is a support group, first, meron kang release kung mapagkukwentuhan. Pangalawa, merong aaksyon in your incapacity kasi syempre especially if it involves family, Opo. mangangailangan ka ng tulong from outside of the family. Diba? So I think yung mga pagkakaroon natin ng mga samahan, si M. Choi may samahan ng matatanda, si Maya ay may samahan ng ng mga bata pang mga kababaihan. Bata at matatanda, nanay. Ay meron po kami. Matatandang nanay. Naaalala ko po nga, nanay, yung violence sa naranasan ng kasama namin. Hindi naman marami pero ilan lang ito. Yung alam mo yung abuse sa economic na kahit matanda na hindi titigil sa pagtatrabaho dahil yes.
walang maasahan dun sa mga anak. Tapos kapag may pensyon na, yun, nandun ang ATM sa ano. Yung bang ganun masakit ba Nandun. isipin? Naiyak na naman ako pag ano. Kaya yun, Oh, kaya nasa yun po yung kanila, they abuse pa rin yun. That's still, Oo. that's kaya, still an abuse. opo, Oo. kaya nakakaiyak pa isipin na senior na, pero dahil nga wala silang social benefits, kaya yun po yung ano. Tapos, pero ang like yun po tanan ni Salvi, ginagawa lang po talaga namin. Support lang talaga, encouragement, tapos yung in-encourage namin na malaki pa rin ang halaga mo nanay, ginagana namin sila. Tapos ito yung worth mo, tapos tuloy lang ang buhay habang may lakas pa, ano kaya mo pa naman din mag-work, sige okay, tapos kung ayaw mo sa kanila, ala dito ka sa amin, ginagana namin. Yung mamili ka kung saan ka titira, ginaganan po namin. Kasi ang hirap ba nanay na, di ba, pagtanda, maging ganun din? Yes, actually, very similar. Noong 2016, may dinala kaming dalawang matatanda na victims ng abuso. Dinala namin sa tawag nito sa television station sa 7, Channel 7. Ipina-interview namin doon. Alam mo yung isa? She had contusions all over. Ang perpetrator, yung kanyang anak plus yung kanyang manugang, pinagtutulungan siya. Oh my God. Kasi ang gusto nung mag-asawa ay umalis na siya doon sa bahay para masolo na nila. Yung ariina nila yung pamamahay ng matanda. Yung isa naman, yung kanyang konting property na iiwan kasi balo na rin. Yung konting property niya, ibinenta na nung anak. So, yun yung mga problema. Tapos yung mga matatanda, walang mapagkwentuhan. Dahil syempre, ang kanilang pagkukwentuhan, ang ikukwento nila ay laban sa kanilang pamilya. Diba? So yun ang nagiging na wala silang mapagkwentuhan, maganda na lang na sila ay napasali sa grupo ng mga nakatatanda na medyo aktibo sa kanilang at least merong makikinig, merong magdadala ng kanilang hinaing sa ibang mga ano. Pero unfortunately, mabuti nga doon sa Dulag ay tinanggap ng VAUSI office yung mga ng mga nakatatanda. Kasi noong 2016, I was invited sa Camp Crame. Inilaunch nila yung tawag nito yung makatao humanitarian policing, yung kung paano daw magpulis dapat ang mga pulis kung ang mga kaso ay kaso ng nakatatanda. Nagsuggest po ako po pwedeng mag-ano din sa mga presinto ng Yes. Elderly desk. Yes. Alam mo, sagot sa akin, ma'am, mapupuno ng desk ang mga presinto. Kasi maliliit lang daw mga presinto. Pag may desk na ng women, desk pa ng matatanda, may desk pa ng mga etc., mapupuno ng desk. Doon sa police station. Sa bawat police. But seriously, mahalaga kasi yung meron kang pagdudulugan eh. Di ba? Mahalaga na meron kang pagkukwentuhan ng kaso mo. Otherwise, talagang aanuhin mo na lang sa sarili mo. To the point na magkakaroon ka pa ng anxiety, depression, magkakaroon ka pa ng mental at saka psychological mga incapacities. So, gusto kong balikan yung tungkol sa mga pag-uorganisa. Yes. We can have more organizations to serve as support groups. Yes. Actually, I agree with you, Ma'am Salve, with regards to that. Kasi kung ganito yun, walang support, that's the reason why it's really very important
for these sectors, no, to have an organization themselves kasi ito po yung kanilang support and that's what they need, no. Unfortunately, yung iba naman, mga tamad mag-join ng isang organisasyon. Kasi joining an organization, ito yung may bosses, ito yung malakas, no? They can go wherever they wanna go, no? To all of the agencies, di ba? Anong kailangan mo? Kailangan mo ngayon ng on the financial aspect ng isang biktima, pupunta ka ngayon sa mga sustainable livelihood programs ng iba-ibang agencies. O pag kailangan mo naman dumulog doon ng kakasuhan mo, di ba, Ma'am Salve? Alam mo kung anong institution na pupuntahan mo. If you're alone, parang nag-iisa ka, para bang hindi mo kaya yan. They go to the barangay. And sometimes, hindi din capacitated, no, ang isang barangay to really address no such. So, limitado po ang pwedeng maitulong ng mga barangays natin, no? Kasi unang-una yung budget constraints sa kanila, no? So they go to the LGU, they go to the municipal and the city, 'di ba? Pagdating doon, ito yung may mga programa talaga kasi they put it in their budget, 'di ba? So ito nga ang pinakamasaklap dito eh. So ang tama Ma'am Salve, no, sa ating council meeting, meron tayo bilateral, no, bilateral sectoral tayo. Not bilateral, sectoral, intersectoral tayo. We go to our RBSCC. Siguro idulog natin ito sa women's sector, no? Na this are happening, no, doon sa kanilang, because ito yung organisasyon sector na nangangalaga doon sa mga needs, doon sa welfare, rights, and privileges of women, especially those who are abused. So at least meron silang mapupuntahan. Where do you go to? Diba? So, una, data, isa yun ang nagpapabagal, diba, sa delivery of services, ay yung data reporting. So, siguro ito munang may address, no? With regards to this, o meron ba tayong programa dyan down in the LGUs that would really go around, no? Kasi iba talaga may organisasyon, Ma'am Salve, no? Kasi nalalaman natin kaagad, di ba? Kung ano mga concerns nila, ano yung kanilang mga hinaing, no, ng isang individual. Pero pag wala kang organisasyon, mahirap talaga. And that's the very reason that I want the LGUs, to accept, to acknowledge, organizations, all of these organizations, kasi sila po yung makakatulong talaga. Diba, Ma'am Salve? And that is our mandate with NAPSI, to engage with have a good engagement with the LGUs para social reforms tayo, policy making tayo na isalve. Ang LGU must acknowledge, must accept our coordination with them. Dahil po yun ang mandate natin, Ma'am Salve. So nakita na natin ngayon ang problema ng women, no? Ang women's sector. Ang laki-laki ng problema kasi ang women's sector ay hindi lamang yung, when we talk kasi of women, generally ang naisip natin ay yung mga young adults. Oo. Hindi natin alam na it goes beyond all ages. Demographics. Pumapasok ito sa mga nakatatanda, pumapasok ito sa mga bata. Diba? Yung girl, woman, yung mga ganong tipo. And hindi natin napag-uusapan ngayon, yung even these things also happen with boys. Diba? Diba? No, but we are focusing on women eh. Kasi right? Yung parang, Ma'am Salve, yung parang weaker sex. Na they always say that tayo ay weaker sex, no? Pero kung minsan sinasabi natin, iginigiit natin, we are the stronger sex. So, ibig sabihin, who is now... tayo din na nag-aabuso ba? Weaker and the stronger, whoever. We have cases. No, lahat nga naman tayo, may weaker times and merong stronger times. So anyway, tingnan natin itong mga reactions ng ating mga taga-subaybay. Medyo napadami na tayong mga taga-subaybay dito. Ayan. Ito galing pa kay CM Choi kanina. Ito sabi ni Ma'am Klang, sabi niya, nice na ulit, pasok po si Ma'am Choi. Ayan, para may kasama po kayo, very good. Tapos, ayan, may mga ibang reactions dito. I see. Ito,
sabi ni ano, ayun, pasensya na. Miss Maya, kanina akala ko nandiyan ka. Yung pala, hindi mo naririnig yung ano ko. Si ano, ah, ano tawag nito? Sabi ni Fernando Opo. Magala, sabi niya watching from Binangonan Rizal, Living Good Senior Association Incorporated. Member sila ng Confederation ng Pop-Up. And then si Delia Camacho, sabi niya magandang hapon po sa lahat. Ayan, maabot tayo ng ganun kalayo. Si Owa Mabel, sa S4S, ito si Owa. Sabi niya, yung mental at financial abuse na nagaganap sa loob ng tahanan ay hindi masyadong natututukan at nabibigyan ng tulong ng mga otoridad at mga organisasyon humahawak ng mga ganitong sitwasyon. Like I said, siguro Miss Owa, bahagi yun dun sa gusto nating pangalagaan yung reputasyon ng pamilya, di ba? Kaya medyo while many things are happening ay hindi ito nabi-bring up for discussion in the open. Tapos meron pa ba? Ayan. Ayan, nako. 4:07 na. Yes, 4:07 ang reminder sa atin. So, bago tayo siguro magtapos, one last round ng mga pananalita. Miss Joanne? So thank you po for inviting us dito po sa Dulag kahit malayo. Sabi pa nga, ay nagpapasalamat po kami at medyo na-share po namin yung ginagawa po namin dito sa Dulag na trabaho. Have a nice day po. Thank you, Miss Maya. And maraming salamat po Nanay Salvi na muli po tayo nagsasama-sama. Kagaya ng kanina lumutang na problema, yung sistema talaga ng pangulikta ng data. Ito din po yung sanang hiling-hiling namin kasi siguro mas maganda kung ang reporting system ay gagawing online na accessible sa lahat ng biktima na tulad din po sa may shinare po yung sa Kuwait government na isinare niya na sa pamamagitan ng QR code or sa isang link na pwede mo ipadala sa mga workers o victim ng mga kahit anong forma ng harassment. Siguro din po mas maganda ma-adapt dito para din po yung maiwasan o mabawas-bawasan ba yun Nanay Salvi yung problema namin na kapag hindi ka immediate family ay hindi ka muna maka-assiste doon sa biktima. Kung ang biktima naman ay kailangan ng kagyat na action, madidili pa dahil kami ay hindi po pwede. Kumbaga nasa pangatlong kami numbers bago yung organisasyon na po pwedeng sumama doon sa biktima. Kasi po mayroon din po kaming mga ginagawang survey within United at saka sa iba pang kasambahay pero reluctant po sila o may at tubili po talaga silang i-disclose yung kanila po mga nararanasan. Lumalabas lang po ito Nanay Salvi pagka sa pamamagitan ng training sa GST kasi yun po ang pinag-usapan o sa pinakababayan, mga pang-aabuso. Pero kung limited lang po din ang ating mga activity para dito, kaya limited lang po na-reach out. Kaya recommendation ay sana po magkakaroon ng ganong parang reporting system na i-online na QR code para diretso ang biktima para hindi na maatrasado pa yung pag-asikaso sa kanila. Yun lamang po at maraming salamat. Yes, thank you very much. Pero bago kita pakawalan, one last question. Maikli na lang, Ma'am Choi. Ganito, Miss Maya. Ano ito, bahagi ba ng batas o bahagi ng IRR yung pag-limit na kailangan ang tutulong sa isang biktima ay miyembro ng pamilya? Kasi this is very limiting. Kasi suppose the family is the one that is kumbaga cuddling the perpetrator. Paano mo mai-expect ang family to help you kung mismong perpetrator comes from the same family?
So tingin ko very limiting ito na hindi ka tuloy makakilos, hindi tuloy makahanap ng tulong, makahingi ng tulong just because of this provision. Saan ba to? Sa batas o sa IRR? Hindi ko sure na Salve, pero doon sa isa sa mga seminars na nadaluhan ko, sinasabi, ang VAUSI pa nga yun, ay krimeng panglipunan. Pero kahit daw sino ay pwede daw magsumbong. Pero sa karanasan na Salve, hindi po ganoon. Lalo na po yung dalawang biktima sa iisang tahanan. Bago-bago lang po, at yun pong ating parang tinatawag kasi namin social work, yung case handler namin. Yung leader mismo ay yung nakakaranas din po siya ng na-observe din niya yung stress, distress, mental Distress. yung na-assist din niya yung dalawang bata. Kasi mismo ang nanay, 'di ba, hindi niya wala siyang balak na magsumbong. At ang bata ay Nagiging lumapit pa sa balakid iba. pa. Opo, nagiging balakid pa lumapit sa iba. Kaya nga po, may nilagay sa batas na gano'n doon sa BAUSI. Pero pag dito naman po sa domestic work, may nakalagay doon na sa IRR, nakapaloob na pwede daw yung magreklamo kami kung mayroong mga harassment sa pamamagitan ng VAU o BAUSI, mga ganyan. Pero ganun pa rin po yung sa aming karanasan, dahil po kami ay organisasyon, doon po sa IRR, nakalagay po na immediate family daw po ang unang-una talagang magreklamo bago pa kami. So nasa pangatlo, hindi ako nagkakamali, nasa pangatlong number kami bago pa yung organisasyon or senior concerned citizen. Ganyan po. So isang balakid yan. Anyway, mahaba pa ang lalakbayin ng ating problema. CM Choi, last Tawagan na lang ako. Imo? Nanay. Miss Choi, CM Choi ang iyong nakamute ka. CM Choi, nakamute. Okay, minumute ko. Okay. Okay. Unang-una, I'd like to say thank you sa ating mga guests, no? Talaga naman mga well-versed sila doon sa topic natin, no? As I've said kanina, Ma'am Salve, and Ms. Joanna and Ms. Maya, it saddens me talaga about all of this, no? Kasi ito actual po na nangyayari. And this vow, no, is not only happening. This is a perennial social problem, not only happening in the Philippines, kung hindi worldwide po ito. If we doon sa data, it's 1 out of 3 women. So mataas po ito ang prevalence po nitong itong problema. And we support, the 18 days sana, 'di ba, to end this violence ng mga kababaihan sa buong mundo, not only in the Philippines, but of course we focus yung ating mga kababaihan dito, on all ages po yan. So parang Ma'am Salve, parang hindi mo alam kung saan where will you start, so to speak, no? Kasi hindi ito talaga totally na-address. Sa local level, na-address siya. Pero sabihin natin ang emotional, psychological, mental, physical, as well as sexual abuses ay hindi po ito biro-biro eh. Tama ho ba? This is not something that we will just sit down. So kailangan magkaroon tayo ng mga polisiya, policies, or even sabihin natin ang mga organizations, they could embrace yung mga some policies that would really protect the welfare of the women. Now dito naman sa ating mga agencies, kailangan din talaga meron masising na programa para dito, Ewan ko lang, Ma'am Salve, how we can help out tayo dito sa Anti-Poverty Commission, when it comes to ganito mga concerns, But I'm so thankful na dito sa akin sa aking station, dito po sa aming napakagandang bayan ng Dulag, ay safe din kami dito, yung mga kababaihan, kasi actually if Ma'am Joanna would agree with me,
Marami kasi kami mga dayo, especially Christmas time, fiesta time. Marami kaming dayo ng mga kababaihan. Minsan nga namamali mo sila dito, no? Yung especially yung mga eyepiece, isa din yun na hindi yan ay hindi rin yan napapansin. So with that, I'd like to close that we support, no, ang aming organisasyon is supporting this move, no, na i-end na itong violence against women. Maraming salamat for the trust, Kose, and Ma'am Salve, and to our beautiful and very proactive, active guests. Thank you very Good much, afternoon. Joy. Thank you very much sa ating mga kasamahan, sa ating mga bisita. Maraming salamat. But just konting idadagdag ko na lamang, I think we are in for a long fight. Mahabang labanan ito, mahabang giyera ito. Hindi kayang tapusin in one cycle, maybe sa ilang dekada, 1 decade, 10 years or 2 decades. Parang ang hirap yata na maano. Although we have had, fortunately for us, yung VAUSI, na yung batas na ito ay naano na sa atin for several years, pero unfortunately hanggang ngayon we have barely scratched the surface. Barely. Kumbaga, even government, of course, meron ng mga programs yung VAUSI, through the VAUSI offices sa mga munisipyo. Pero this by itself cannot be sufficient. Hindi ito adequate to resolve all the problems and to end yung kampanya natin na ending VAUSI. 18 days. Continue in 18 days. 18 days to Beijing, ha? This cannot even be ended in two decades. I mean, it's not so much yung kawalan natin ng ang tiwala sa ating gobyerno, but this is just being practical. Napakalaki kasi first, the problem entails yung maraming mga layers. Una, yung avoidance. Kasi I think the best weapon here is ma-avoid natin yung pagkakaroon ng ganyan. Like for instance, kung ikaw ay magulang, ikaw ay nanay, meron kang anak na babae, mula pa lang pagkabata, bantayan. Di ba? As against opting for employment, mag-i-employo ka, iiwanan mo yung anak mo sa bahay, may danger, di ba? Mas maganda yung find a livelihood activity na you can do inside the house at the same time you're doing pagbabantay, di ba? So isa yon, and then yung parang mabigyan mo na rin early on, hindi naman fear. I'm not advocating na takutin mo yung anak mo but ikaw mismo aanuhan mo yung bata to engage in activities na hindi masyadong very close doon sa male components ng ating pamilya, di ba? Because diyan magsisimula yan sa unti-unting paglalapit-lapit. And then yung detection, how to detect. Sometimes may mga taong masyadong mahiyain o masyadong sa sarili, 'di ba? Yung hindi nila dahil kimi sila na for fear of being ostracized. Kasi yung iba naman baka nga naman magkamali ka ng kwento, yung napagkwentuhan mo ay anong tawag nito, chismosa at siya pang sisira pa sa iyo, di ba? Sa halip na tulungan ka. So tama lang naman na magkaroon tayo ng pag-iingat. Pero mahalaga yung may makakatulong sa atin na, uy, Mare, ano ba yung may nakikita ko diyan sa braso mo, ano yan? Yung mga ganon na pag-identify, pag-detect kung is there an incidence, di ba? And then yung reporting mismo. This is very crucial.
Kasi like I said, when I was invited nga to the UN, yung mga kasamahan ko doon coming from different countries, ganun din yung kanilang problema, na it will be very hard for us to get data from our families, from our neighborhood, kasi all of them will be protecting their families. Understood naman natin, tanggap naman natin na most perpetrators come from the same 'di ba? So although of course hindi natin inaalis yung perpetrators na coming from outside, uh, ibang din yon, ibang paghahanda na ituturo natin sa mga bata, yung don't talk to strangers, yung ganoon, 'di ba? So iba din yon. But let's ang magandang tingnan natin is kahandaan ng bata to live in the outside world and to live in their homes safely. And then also, mahalaga yung kikita natin, government has a response. Kasi this cannot be resolved by the people alone, by us alone. Mahalaga yung as we work together, andiyan din ang gobyerno. May responsibilidad ang gobyerno sa atin. In fact, kaya nga may gobyerno para pangalagaan ang mga tao, 'di ba? So mahalaga, I'm very happy na although nabanggit ko na nga yung suggestion ko sa karami na mag-ano ng ng desk, ay sabi nila, mapupuno ng desk, pero hindi natakot ang dulag na maglagay na gamitin nila, okay, we cannot put a different desk, another desk, so we make use of the same desk that you already have, di ba? So maganda yung pinagsama na lang. Total naman, tumanda lang yun eh. Yung ating ipinaglalaban ay tumanda lang, pero it's the same thing, di ba? And then also, I think kailangan natin ng mas aggressive na pagkilos ng gobyerno. There has to be a change of policies, better policies, no? And then mga programs. Kasi like I said, marami na mga batas eh. Ang gaganda ng mga batas natin, pero hindi ito nagagamit eh. And then kung minsan yung mga batas, yes, yung kinukwento ni Maya, na yung mismo ng provision ng batas ay very limiting. Paano kung walang ibang pwede makatulong diyan? 'Di ba? Walang tutulong doon sa bata, walang tutulong sa matanda just because ang nandiyan ay hindi immediate family. Yung ganun. So, mahalaga din siguro talagang impluwensyahan natin, baguhin yung mga polisiya na hindi angkop. And of course, ultimately, this doesn't take much money. Pero dito tayo I'd like to focus on this. Mahalaga yung ating mga pag-uorganisa. As working together as belonging to a group na merong merong pagpapahalaga sa isa't isa, ay malaking tulong na ito, 'di ba? Malaking tulong. Alam natin yung tao mahihirapan mag-report on his own, pero tayo mismo makakatulong. And yung ating existing na mga government instrumentalities. At one time may nagtanong sa akin, ano daw ang dapat na anong isa-suggest ko na para magkaroon ng reporting at saka yung detection. Sabi ko, gamitin natin mga tao sa barangay. Mahirap daw yun. Mag-aano tayo ng barangay, ano naman ang panibagong kaso. Sabi ko, hindi. Kasi yung barangay captain is already receiving something. Meron na siyang sweldo. And then yung barangay health workers, sabi ko, meron naman din yung tinatanggap na katumbas ng kanyang trabaho. And then yung mga mga barangay tanod, sabi ko. Kasi paano malalaman kung may nangyayaring ganyan, wala nang susumbong. Sabi ko, yung mga tanod, nag-iikot sa gabi, may narinig na humihikbi, na umiiyak.
Di ba? Red flag na yun. Puntahan nila, inspeksyonin nila, baka imbestigahan nila, baka meron nang nangyayari. And then sabi ko yung mga barangay health workers, hindi naman po pwedeng yung mga barangay health workers ang iikot lang ay para lang magtimbang ng mga babies. Sabi ko kahit nagtitimbang lang sila ng babies, nakikita nila yung may dala ng baby na lola o yung nanay nung ano na, may mga pasa yung mga braso, 'di ba? So I think sabi ko hindi naman kinakailangan just because involved ka lang sa babies, babies lang talaga ang intindihin mo. 'Di ba? So, sabi ko, they're receiving something, hindi na kailangan magdagdag tayo ng gastos. Sabi ko, ang mahalaga lang ay nadadala sa kaalaman ng ating uh, mga powers that be, yung mga pangyayari dyan sa loob ng komunidad. So, I think our presence in the organization, mahalaga din yung mahalaga yung nagagawa natin for the prevention. At least man lang prevention ng ilan kung hindi man natin ma-prevent lahat. Yes, I agree, Ma'am Salve. At least, no, we have to start somewhere, no? Makaumpisa tayo. Yung mga volunteer groups, no, ito yung makakatulong talaga. That's why I am praying, hoping and praying that our LGUs, would welcome all of these organizations, no? Kasi hindi na pwede yan na, ito ang gusto kong organisasyon, ito ganito, hindi. In fact, Ma'am Salve, on the side note, no, dito sa aming sa Dulag, no, with regards to this for the senior citizens, no, I'd like to sit down with the president of the federation. Whether meron kaming organisasyon and their organization, we can, sit down and get together. Di ba si Stronger, di ba, Ma'am Salve? And this is one of our, this is also one of our what's this? Yung hope natin na magkaisa ang senior citizens organization all over the Philippines. Agree ka niyan, Ma'am Salve? So with the women organization, I know that there are women organization here in my hometown and a lot of other sectors, no? They just have to sit down, get together, and plan, no? And recommend to the LGU. Baka meron pa silang maisip na maganda, no? For the policy, mga programa, yung ganun. I agree with you. Yung ipinakita sa atin ng United Domestic Workers of the Philippines, napakaganda na hindi nila nilagyan ng demarcation line. Early on, I think that was mga 3 years ago na magsimula silang nakikipagtulungan sa atin na it doesn't matter what age you are. Ang mahalaga, we help each other. Diba? So, if we can do that sana nga, yung dream mo na magkaroon ng confederation for the entire country, sana mangyari yan. Sana mawala na yung mga political bickerings, yung mga ganon. It destroys the fiber, the core ng mga tao natin, much as we want to help each other. So I think balikan natin ang talagang totoong panggagalingan ng pag-unlad natin ng healing process sa ating mga problema is coming together and working together. So maraming sabi ni Ma'am Ruth. Yes, so it's now 4:29. We are 30 minutes. Sabi ni Ma'am Ruth, nakikita ko si Ma'am Ruth dyan. Yes, thank you very much, Kose. 4:20, maganda kasi yung topic. Very interesting. Thank you very much sa inyo lahat. Thank you, Ayan, thank you. Miss Ruth. Sorry, okay. hindi pala si Miss Ruth, si Miss Klang. Magandang si Miss Klang. Si Miss Ruth kasi nagko-communicate. Miss Klang, how are you? Pwede na tayo, Okay. Okay, so maraming salamat. I think we're not done with this. Parang
Miss Just Maya, opo. surface. Diba? Another time maybe. Another episode for this. Opo. Thank you po. Sige, Bye, thank you. everyone. Bye-bye po. Joanne. Stay Bye po. safe. Have Maya. a good day. Opo. Miss Joanne, baka sa Yes.